Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time I'm gonna talk about Flip Top Senior Tipsy D versus Price Tag Chris Delano at 2x2 2017. I-like muna natin yan guys. Ayan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At ito nga pala ay requested ni Mike Libres, idolo pareak, Tipsy D Seniors versus Price Tag at Chris Delano, 2x2. Tapos ano rito pinapa-react din to ni Ervin Pangan. Boss Plan, pafabor naman mapagbigyan para maiba naman 2x2 Tipsy D Senior versus Price Tag Chris Delano. Salamat Boss Plan. Ganun pa man guys, si Mike Libres matagal na dito yung sa channel natin. Kaya alam niyo na yung kalakaran dito. Ganun pa man guys, kung bago ko lang rito sa reaction video, huwag niyo nakalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share, mag-comment at hit nyo na yung notification bell kasi yung nakaraang reaction video ko, hindi ko alam bakit ang laki ng viewers ko, pero wala naman akong subscribers na nakukuha. Kaya guys, kung na-enjoy niyo yung video ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yun. At i-like niyo yung video para ma-recommend sa iba. Kung hindi niyo naman siya sinishare, at least yung like niyo makakapag-recommend yun sa iba. Ganun pa man guys, yun ang hindi ko inaatake yung mga paborito ninyong artist. Kailangan ninyong kumalma. Tandaan niyo palagi lagi niyo kumalma. Para lang ako nagre-react lang ako rito. Kung ano yung tumatakbo sa isip ko, naririnig niyo lang. Yun lang yun. Ngayon, kung meron kayong problema, huwag na kayo sarili niyo na yung sama ng loob ninyo. Tapos mag-enjoy lang kayo para na-enjoy niyo rin siya tulad ko. Hindi niyo kamag-anak yung tao na nire-react ko. So, parang tayo lang din to. Parang isipin niyo, magkatabi tayo, nanonood tayo at nagre-react tayo pareho. Ganun pa man, nandito na tayo sa facts, meaning at message. Kung may katotohanan ba, yung mensahe niya, tapos yung meaning ng sinasabi niya. At ganun, wag sana kayo masasaktan guys kasi reaction lang to. Huwag niyo masyadong seryosohin. Ganun pa man, bago ang lahat, kung bata ka pa, please maghanap ka ng magulang mo, mas nakakatanda sa'yo, para kahit pa paano masita ka at masaway kung ano man yung violent reaction mo at nagagabayan ka ng tama. Kasi very mature yung pinapanood natin. Patnubay na magulang ang kailangan. At bukod pa man dun guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an health master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo Flip Top Senior Tipsy D versus Price Tag Chris Delano 2x2 2017. Nilike ko na guys, tapos play na lang natin guys. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video. Advance ko na guys para mabilis tayo. Pero bago ko i-advance guys, huwag nyo kalimutan sa description nandun yung personal na channel ko. Lalabas kong bagong kanta, paulit-ulit kasama si Sir Joshua Marie. Kung kilala niyo na yun, pumunta lang kayo sa channel ko at abangan niyo. Lalabas na sa April 15. Let's get to it. Dito tayo sa advance. Flip Top, Buelta Balentong 4. Buelta Balentong. Huling laban na ng gabi. Nandito pa rin. B-side Makati. Grabe, 6 years ago, no? Flip Senior tapos Tipsy D. Hindi ko pa nakikitang lumaban yata si Senior tsaka Tipsy D. Nakita ko na ba? Nagawa ko na ba yun? Ang huling-huli kasing nalaban na napanood ko mula kay Tipsy D, yung kasama niya sa 3D, kalaban niya si Looney tsaka si Abra. Tuloy na. 2x2 ang laban na parating. Laglag sila, di ba? Flip Top, magigay uling best para sa mga. Shoutouts sa buong liga, lahat ng roster, Flip Top staff, syempre, lahat ng support ng tunay, online, lalo na live, sa lahat ng nandito, galing pa sa labas ng Metro Manila, sa lahat ng Shoutout kay Enigma, always, all the time. Dyan sa gitnang parte ng venue natin. Shoutouts palagi syempre sa B-side. Sa kanan ko, La Union at Makati represent. Magingay para kay Price Tag at Chris Delano. Shoutout sa Baby Boys, who love Mark Beats, Jotan Deves, Kevin Mario, sa Bruno Family, Dead Stock, Inbox Tattoo, PW Clothing, and Project Switch. Big shoutout pala kay Don Zamora, Manila Crimes, Emilio Martinez ng Copyard, Kyle Hindi ko kailangan, bakit, hindi ko alam bakit kailangan mag-anga sa camera. Okay lang naman yun. Shoutout na lang. Love Broker, kay Odessa, Mermaid, Sunrise Bagoyo, Hotspot, Gadget Beats, Isha ng Dubai, Daniel Antonio Overcast, Price Tag magaling talaga magsulat. Olion Viseras, Kobe ng Balera ng Anax Club, Jake Macapra, Cap Mason at Deadstock. Sa kaliwa naman, representing Pagpagat. Guys, okay lang naman kung ano, yung mga artist na nagbibigay sila ng shoutout. Kasi, lagay ko nga ito sa gilid dito yata. Yan. Kasi napaka-importante nag-shoutout yung mga artist natin. Para yung mga business sa Pilipinas, magkaroon ng exposure. O yung mga tao na lehitimo na gustong makapagpabago. Basta maraming basis yun pero malaking bagay na nag-shoutout sila. Tuloy natin. Bataan, magingay, para isulat. Gusto lang mag-shoutout sa Semen Commandos ng Palawan.
totoo lang, dream team talaga yun eh. Sinyo, tsaka Tipsy D. Technical, tapos Joker. So, parang seryosong nagpapato ang laking bagay. Minsan na mangyayari to sa Tipsy D, tapos Sinyo. Na-excite ako, guys. Na-excite ako. Easy muna tayo lahat. Easy tayo lahat. Alam ko maraming battle to. Kaya napaka-importante yung react accordingly, respect the MCs. Patapusin niyo sila. Enjoy lang natin to. Enjoy lang, putsang ina eh. Nanalo ng Coitos. Price tag, Chris Delano. Pinili nila mauna. Tipsy D at Sinyo. Kwenta pa rin itong 4. Unang parang pa yung natin. Kaya lang guys, di pa ako ready po tayo na. First time ko lang ito mapapanood guys. Ang tagal ko na palang din nanonood ng flip top. Ang dami nilang laban. Hindi ako makakahabol guys. I'm sorry guys, hindi ako makakahabol sa dami pala ng laban ng flip top. Ang hirap pala ng ganun. Pero sinatsaga ko talaga kasi alam ko ito yung gusto ninyo guys eh. Ang pahirapan eh. Parang tinotorture nyo ako guys sa panonood. Ito mahirapan to ito si Sir Plano magagawa. Tinotorture nyo ako guys. Tapos baka makapagsabi ako ng masama. Hindi maganda. Magagalit na naman yung mga basher ninyo dyan. Mga basher ko, yung mga taga-suporta ni Tipsy D, Sinyo, price tag. Patay na naman ako. Ako na naman yung kawawa. Huwag nyo kalimutan guys, subscribe ha. Pangalawang beses na sinasabi ito ha. Nakabahan ako guys. Start ko na ba? Teka lang, inom muna ako. Baka hindi na ako makainom eh. Di ba kayo nagtiti guys? Importante yun tiya. Ano yun eh, antioxidant. Kinakabahan ako guys mag-react dito. Putsang ina yun. Ayan na nga natin, 30 minutes lang naman. Tuloy. Tournament. 3 minutes. Sino dito yung nakapanood ng battle nila kina Pistolero? May labas na Pistolero. Ako sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marami pa sa dirt. Marami pa sa Earth? Ano yun? Parang mas mundo pa sa Earth. Basag kagad. Parang mas mundo pa sa Earth. Teka lang guys, na-stress ako. Hindi ko kung bakit. Na-stress ako guys. Putsang ina nga, masyado mabigat yung ano. Ilang ako guys, parang pakiramdam ko, magkakaroon ng matinding ano guys. Ay, nako, tingnan natin. Parang mas mundo. Tingnan natin. Alam ko maraming battle to. Ay, nako. Importante yung Ay, hirap pa. react accordingly, respect the MCs. Patapusin niyo sila. Enjoy lang natin to. Nanalo ng Coitos. Price tag, Chris Delano. Pinili nila mauna. Tipsy D at Sinyo. Kwenta pa rin itong 4. Ay. Unang parang pa yung natin. Okay. Tournament. 3 minutes. Nakakabahan ako ah. Sino dito yung nakapanood ng battle nila kina Pistolero? Puta tawa. Kahit si Tipsy D natatawa eh. Sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marami pa sa dirt. Parang, ngayon ako nakita ng battle rapper na excited lumaban kasi alam niya mga asar siya. Nakita niyo yung itsura dito ni Tipsy D. Tignan niyo yung itsura ni Tipsy D. Pistolero. Kahit sino tatawa kasi alam ko yung idea na ganyang klase ng banat. Alam ko kanina kay Sinyo. Putang ina yan. Umpisa pala natatawa ako kasi ganyan mag-joke si Sinyo eh. Tignan mo kahit masisilip niyo kahit si Tipsy D. Kahit si Tipsy D natatawa eh. Kasi bakit? Kasi alam niya kung kanino galing yung joke sa putang ina yan. Nabaril ka agad si Chris Delano. Ay, puta. Nasaan yung baril? Visit ka. Patay si price tag. Play natin. Puta tawa. Tawa sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marami pa sa dirt. Mas marami pa sa Earth? Ano yun? Parang mas mundo pa sa Earth. Ay, nako. Ano yun? Parang mas mundo pa sa Earth? Mas berto pa kay Bert? So anong gagawin nyo sa amin? Mas masakit pa sa Earth? Tangina, mas weirdo ka pa sa nerd? Tangina mo, Chris Delano, mas malabo pa yun sa blurred. Gaya mo ta. Tangin na yun. Wala na. Tangin na. Umpisa pa lang.
Gandang intro ng ginawa niya, no? Natatawa ako kasi anticipated na ni Tipsy D yung sasabihin kasi natatawa siya natatawa siya sa opening line ni Sinyo. Tignan niyo rito. Na pistolero. Natatawa siya. Natatawa kay Tipsy D kasi gets niya na yung mangyayari, ano? Na pistolero. Pag natin ng Tipsy D, napaka-bully. Tuloy natin. Puta, tawa sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marumi pa sa dirt! Puta, mas marami pa sa Earth. Ano yun? Parang mas mundo pa sa Earth. Okay? Ano yun? Parang mas mundo pa sa Earth? Mas berto pa kay Bert? So anong gagawin nyo sa amin? Mas masakit pa sa Nerd? Earth? Tangina, mas weirdo ka pa sa nerd. Tangina mo, Chris Delano, mas malabo pa yun sa blurred. Ang gandang punchline yun kasi nag-start siya sa comparison, tapos maganda yung pagkaka-rhyming, tapos yung mismong setup yung naging mismong punchline. Kasi sabi niya, ina mo Chris Delano, voice, nagmuna siya, sa nerd may something rin dito. Mas weirdo ka pa sa nerd. Mas weirdo ka pa sa, kasi tuloy-tuloy yung bawat, yung setup mismo, ang galing talaga ng pagkakagawa kung isipin ninyo. Yung parang buong setup lang pero nagkaroon siya ng punchline. Tignan mo mabuti. Almost lahat naman niyo. Puta, tawa sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marumi pa sa dirt! Mas marami pa sa dirt, 'di ba? Parang mundo sa earth, tapos parang blurry malabo pa sa blurred. Tapos ngayon tapos nerdo sa nerd, tapos yun talaga, 'di ba? Tatawa si Chris Delano. Puta, mas marami pa sa Earth. Ano yun? Daw makamove on, putang ina. Mas mundo pa sa Earth. Ay, Parang mas mundo pa sa Earth? Mas berto pa kay Bert? So anong gagawin nyo sa amin? Mas masakit pa Sa sa Earth? Earth? Tangina, mas weirdo ka pa sa nerd. Tangina mo, Chris Delano, mas malabo pa yun sa blurred. Pero ang galing kasi yung mismong setup niya. Naging mismong punchline kasi although magkakaparehas lang yung bawat taludtod ng bawat part na yun, pero sa buong block at category nun yung sinabi niya mas malabo pa yun sa blurred. Nagmistulang punchline siya although nakadikit yun sa setup kasi almost magkaka-the-same lang. Pero kung paano sineperate at in-emphasize ni Sinyo yung part na yon na merong insulto sa gitna, ang ganda ng pagkagawa. Sabi niya sabi niya Chris Delano, tapos sabi niya sa dulo, mas malabo pa yun sa blurred. Naging punchline siya, kaya napakahusay. Tuloy natin. pero ito, trivia. Trivia! Alam mo ba na pag binaray ka sa ulo at balikat head and shoulder? Ha? Ulit balikat, head and shoulder? So pag binasag mo yung tito ko, Uncle Breaker. Okay. Yo! Tapos, punchline kings, ay kulang na lang sabihin nyo kayo'y mas doblado pa sa dual. Bagay nga kayong maging PK kasi parehong kupal. Sa kanila pa talaga nang galing na marami ng bobo na fans. Kaya daw iaangat nila yung liga bago pa namin palubugin. Akala ko ba Chris Delano ka na bakit Hallucinate ka pa rin. Kung tutuusin ikaw ang boy. Ay, puta, kaya pala naalala ko, hallucinate yung first niyang pangalan, hindi Chris Delano. Yeah, tama. Ano pala siya, hallucinate muna siya. Englishero pa siya dati nun Alam ko. Hallucinate ka pa rin. Kasi kung tutuusin ikaw ang boy. Galit ka sa sikat pero gusto mong maging basihan ng lahat ng iyong sinasabi. Ayaw mo pala sa million views Bakit nagmamakaawa ka sa pagtingin ng marami? Bars, puta. Tapos pagdating sa suporta, di na maling konti. Basta tunay. Ganyan ang motto nila sa buhay. Well, fuck you in advance. Kung sa bagay, ganun din sasabihin ko Lalo na kung wala akong fans. Napakayayabang Bagay sa yun. social media pero ang totoo, yun ang panlilimos ng simpatsya ng mga Guys, kasi sa totoo lang, ang hirap din talaga. Ang pinaka-the best na way para ma-market niyo yung sarili ninyo, mag-invest kayo ng pera talaga. I don't care kung mag-boost kayo, I don't care kung magbayad kayo ng mga tao para i-promote kayo,
o kaya makipag-collab kayo. Gawin yung lahat kasi yung sarili niyong pangalan, yung brand ninyo, yung sarili niyo yung brand as an artist, gawin ninyo yung nararapat. May mga tao na huhusga sa inyo, kaya ka lang nakikilala kasi nagko-collab ka. Kasi nga, doon sa collaboration, masusukat kung gaano kakagaling na artist. And at the same time, pag nagugustuhan ng mga tao yung trip mo, kasi sa 100 people, meron doon 3, 2 na magugustuhan yung kanta mo, yung style mo. At doon, mapupunta sila sa'yo, di ba? Kaya yung mga tao na yun, kailangan ka lang nilang mahanap. Mahanap ka nila pag pumupunta ka sa iba at nakipag-collaborate ka, 'di ba? 'Yun lang naman talaga yung pinakamadaling paraan, guys. Kahit ako, 'yun ginagawa ko 'yun. Nagbabayad ako ng artist, nakipag-collab ako. Kung ayaw naman nila magpabayad, respeto, di wag natin bayaran, mga ganun. Pero importante, guys, na mag-invest ka para sa sarili mo. Wag mo dadaanin sa paawa, wag mo dadaanin sa ganito. Makipag-collab ka, magbayad ka, mag-invest ka. Parang trabaho din kasi 'yan. Tuloy natin, guys. Gago! Tinatago lang sa dilim yung pagsipsip sa mga tao! Labo, vampira yung galawan. Kaya pala galit na galit tong mga to sa tuwing pinasisikatan. Sobrang daming kadramahan itong si Price Tag, laging last battle. Sobrang alaga sa record kaya hindi mapanatag. Pag binigyan ng battle, nanginginig. Kasi takot na mabasag. Doon pa lang halata nang wala kang panatag. Takot to sa battle kasi takot na mabasag. Kasi yung battle botin at the same time battle laban, di ba? Tama sa tipsy, di tayo pareho. Kaya ka nga panay naka last battle kasi di mo kayang sumabay sa lasenggo. Putang na, verse na naman. Galing nun. Di mo kayang sumabay sa lasenggo dahil panay last battle ka na lang talaga. Kasi pag sa inuman, di ba, parang ayaw ko nang uminom dahil last battle ko na to kasi lasing na ako. Pero yung lasenggo, go pa lang, di ba? Go pa rin, try natin. Tapos ang labas pa, kami pa yung homeboy. Tangina, di kami magpapa-under. Kasi sa kahit anong palabas ni Joker, laging bata na lang tong mga gangster. Putang ano, verse na naman. Pero sir, Ang laking bagay nun, yung verse yun, tumatak yun na kasi sa kahit anong palabas ni Joker, yung laging bata niya lang itong mga gangster. Hindi ko alam. Paano ba gangster? Iba kasi yung gangster, guys. May studio gangster, may gangster talaga sa buhay. Guys, pag sinabing gangster, marami kami yan sa lugar namin. Kaya alam ko kung paano ma-define talaga yung gangster. Talagang iba pag talagang gangster. Meron pa nga sindikato eh. Yung sindikato, iba na yun. Tuloy natin. Alam mo bang may dalawang uri ng tanga? bilib nga kami sa'yo eh. Napagsama mo sila. Ay, bako, joke lang. Joke Wala lang. mo mas tatanga pa sa'yo, Chris. Si Price na lang. Gago talaga. Tigas yan. Ang galing paano paano nag-iisip siya. Ang ginawa siguro nila, nagsulat silang pareho, tapos tinignan nila yung mga, pag dalawang magaling talaga nagsama, para silang nagsulat ng round, okay, ito yung gagawin natin sa first round natin. Pagsasamahin nila yung first round nila, tapos kukuhain lang nila yung sa tingin nila malalakas. Apakahusay nun. Diba? Yung idea makikita mo talaga yung idea ni Sinyo at saka yung idea ni Tipsy D sa round 1 nila. Makikita mo kung kanino yung round na to, kung kanino yung round, kung kanino yung punchline na to, kanino yung punchline na to. Galing. Basag. Ay, bako, joke lang. Wala mo mas tatanga pa sa'yo, Chris. Si Price na lang. Tigas yan. Napapalibutan ng maraming lalaki kasi miyembro ng gang, sanay humawak ng mahaba at makipagpalitan ng bang. Teka. Gang bang? Eh, di Isa sanay ka sa lunukan kasi tuwing bumubukay ang bibig mo, maraming putukan. Damn, bastos nun. Yan, nausukan si Price Tag. Shit. Yan. Naputukan si Price Tag, guys. Naputukan si Price Tag dun na. Medyo mabigat yung burst na yan. Below the belt yun. Eh di sanay ka sa lunukan kasi tuwing bumubukay ang bibig mo, maraming putukan. Damn. Ano ba to? Kaya alam mo talaga kung kanino yung burst na yun at saka kanino yung burst na to. Masyadong delikado pag pinagsama mo yung seryoso tapos masyadong technical. Ang galing. Nakikipagpalitan ng putok sa kalaban ang baho ng trip mo. Siya ang malaking burat ng shots fired. Bore! Damn. First round pa lang. So anong tawag sa hairstyle mo? German cut? At
Yung kwek ni Chris, pag-usapan naman natin yung nakaraan. Tangina, hindi naman kita kababayan, bakit mo sinuko ang bataan? Chris naman! Bakit si Tito di mo pinalagan? Tangina to, minalas ka na, di man lang nagreklamo? Kung sa bagay, si Tito nga pala yon kaya walang kaso. Hoy, sumobra daw sa Shit. time limit huling kalaban nyo, kaya daw natodas. Tangina, edi kayo ang time bomb ngayon. Sabog kayo sa amin sa tamang oras. Kaya kung time limit lang ang pag-asa nyo, di kayo magkakaroon ng chance. Mukha lang naman kaming sobra sa oras kasi masyado kaming advance. At kanina pa tumatakbo ang oras. Pero dapat mas unahan nyo pa. Kasi kung talagang magaling kayo sa oras, dapat alam nyo, oras nyo na! Ang ganda ng pinakita ni Tipsy dito. Napaka-solid nung pinaka-entry nila sa yung opening nila, napakaganda. Magandang intro yung ginawa ni Tipsy D tsaka ni Sinyo. Napakalakas na tumatak talaga. Maganda rin yung battle, Lasenggo, tapos yung battle sa inuman. Tsaka napakalakas din yung sinabi nila na putukan, ang laking bagay na. Tuloy natin. Hopefully makagalaw sila. Oh, sa wakas! Simula na palabas! Senior Tipsy D? Putang lakas! Kaso yun nga lang mga putang ina nyo, matutulad kay batas! Ano ba kasi akala nyo, ha? Swerte ka pa na kami dito? Gago, may tip ka lang sa pangalan, pero hindi na ako madadaan sa piso! Inaakala nyo magkakampiyon, alam nyo nasa peligro! Hinatang bagay ngayon kaya daanin sa biro! Kaya pag-usapan natin yan, Tips! Magaling ka magnakaw ng line, Tips! Mangunguha ng linya tapos babalik na rin. No wonder na ako kanyas. Bulalo ka raw kasi utak mo sabaw. Wow! Tangina ka, magnanakaw ka na lang, hindi mo pa iniba. Nakakatawag ako yung underdog dito, pero ako itong ninanakawan mo ng linya. Oo, Tipsy, iba ka. Yung sulat ka na ako talagang pinagpuyatan. Sa bagay, wala tayong makikitang Tipsy dahil sa battle, walang parts na pinagkuhanan. Yung linya mo na, yung linya mo Ganda makipag-fist din yun, pa pa rin. Nakuha mo kay Carter Dims na King of the Dot. Yung sunugin, hadukin, rayukin, ninakaw mo kay Mike P ng URL Smack. Kaya huwag mo nang pilitin, bro, na dapat ikaw ang iniidolo. Kasi ultimong kanta sa intro video mo, hindi sa'yo. Oh, huwag mo i-deny. Gago, mas crooked ka pa. Ang ganda sana ng ginawa ni Price Tag at Chris Delano, yung personals, kaya lang premature yung ginawa nila eh. Dapat maganda yung first round nila, parang nag-start muna sila ng umpisa pa lang, parang na kaagad. Parang ito yung linya na dapat pang second or third round. Pero na-appreciate ko pa rin kasi kaya ngayon parang hindi siya naging effective kasi iba yung intensity ng ginawa nila Sinyo at Tipsy D. Kailangan mo munang basagin yun eh. Tapos gagamitan mo ng ganitong klase ng personals. Pero dahil gas-gas na siya tapos diluted na. Dahil nagamit na ilang beses, ang hirap tapatan yung intensity nito. Especially pag yung sinasabi mong bara ay narinig na, 'di ba? Pag hindi siya bago sa pandinig ng tao, hindi siya fresh, wala siyang effect eh, 'di ba? Parang binugbog mo yung taong kabubugbog lang o kaya bagsak yung tao sa isang test tapos alam niya na nabagsak siya, parang there's anticipated na yung sasabihin mo. So parang that's why I understand na parang hindi siya effective. Maganda kung kahit paano binigyan nila ng konting teaser o pag-usapan natin sa second round yung mga ganun sana. Kaya lang dahil dito napaka-premature niya. Pag sinabing premature, parang napakaaga. O parang hindi ba dapat sa ngayon? Tuloy natin. Ay, crooked eye, walang disente sa'yo kahit magsuot ka pa ng suit and tie. Sa pangangagat mo ng linya, you just proved it right. Bagay na bagay sa'yo yung movie na The Thief kasi this pussy bites. And true shit, guys. Alam niyo ba magaling din magnakaw ng style si Sino? It's not nice. Paano perform mo? Paano? Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say ho! Ang ina mo, seryoso ka? Dati Sino, kada battle mo, sinasapian ka lang ng spiritu. Ngayon, kada gig mo, feel na feel mo na ikaw si Kuya Drew. Fuck you! Tangina, hindi nyo ba alam? Madami nang nanoko yan. Yung style I mean, okay lang naman yun guys kasi Kuya Drew is an icon. Pag na-influensyahan ka ng style niya, pag nagagano ka, okay lang din. Pero kung gagamitin mo yun bilang pang personals kay Sinyo,
Hindi rin siya effective kasi, like I said, creativity sparks another creativity. Yung influence ng isang artist, especially pag iconic, magagaya mo talaga eh. Katulad si Looney, marami siyang na-influensya ang mga artist din. Sixth Street, marami siyang na-influensya ang mga artist din. Balakid, marami siyang na-influensya ang mga artist din, di ba? Sak Maestro, marami siyang na-influensya ang mga artist din. Sinyo, dami niya na-influensya ang mga artist. Ganon din si Tipsy D. So, ganon din yun. Parang pag nagganon si Sinyo, tapos, especially pag pinagkuhanan pa si Kuya Drew, malaking big check yun. Kuya Drew yun, icon na yun, di ba? Kahit si Enigma, walang masasabing masama kay Kuya Drew. Yun kasi, isa yan sa foundation ng Pilipinas eh. So, okay lang yun para sa akin. Pero, kung gagamitin mo ang angulo yun, hindi siya ganun ka-effective. Tuloy natin. Andrew, ginawa ng negosyo niyan. Isipin nyo, walang kanta tapos nakapag-Dubai. Talagang nakakabobo lang. Gusto mo mag-around the world, just paghawak na yung mic, tangina mag-yo-yo ka lang. Yes, mag-yo-yo bobo ka. Malaki na kasi ulo na ito eh. Kinuna sa utos, modern day boy, pick ha. Pag mag-react kayo, lupos. Pero battle sa skill-wise, wala kang bilang makipagtuos. Parang pangalan mo, Sinyo. Sinisiro ka sa puntos. Kaya kung usapang bara lang, hindi ka dito qualified. Sadyang trending ka lang ngayon. At ang trending eventually mamamatay. Kaya huwag kayong gagawa ng alibay pag tinalo kayo ng magaling. At aanuin mo ang Tipsy kung sa bar fight, tumpalagi ang laseng. Kaya kung nandito kayo para sa STD, nagkamali kayo ng pinasok na pinto. Tangina, maraming madidisappoint ngayong gabi kasi hanggang height na lang tong si Tipsy at Sinyo. Ano ang gustong maging hari? Maging katulad ni Simba ang gusto. Pero yung crowd nyo, magmumukhang graffiti kasi mga onggoy lang magbubuhat sa inyo. Wait lang. Wait lang. Ito yung mga nakaw ni Tipsy. Gusto niyo yan, bro? Tangina yan. Ito lahat ng mga ninakaw ng para gagawa. Ikaw naman, tangina mo, magpatawa ka na. Okay lang, may props. Nonsense! Basag tuloy sila yan. Na-appreciate ko yung ginawa ni Price Tag at saka Chris Delano. May intensity, may puso dun na. Pero hindi lang talaga sasapat. Kasi may butas yung part na yun sa sinasabi nila eh. Kasi yung butas na yun, kahit ano siya, kahit napaka-personal niya sa ibang tao. Siguro nung pinanood ko to, nung panahon ng ano ba to? Kailan ba to? 2017, ma-appreciate ko siya eh. Pero kahit siguro sa 2017 ko siya napanood, tapos napanood ko yung mga past laban ni Tipsy D, katulad ng ginagawa ko, napanood ko na siya. So parang hindi na rin siya ganun ka-effective kasi yung mga angulo na ginamit sa kanya nagamit din eh. So parang diluted na, masyado na siyang namalagi sa utak ko. So pag sinabi pa yun ng iba, parang hindi na siya brand new sa akin. Pag hindi brand new, hindi na ganun ka-effective eh. Ganun pa man, na-appreciate yung intensity, yung puso, at saka yung dedikasyon dun ni Price Tag at Chris Delano. Kaya bigyan natin ng claps yun. Hindi na masama yun. Ang problema lang, yung ganung klase ng style, walang paglalagyan pag nasa Sinyo Tipsy D kasi very creative yung ginagawa nilang style eh. So, pag pinakita mo talaga yung personals mo nagganoon tapos maraming butas versus may personals pero very creative din na parang nagme-metaphor yung personals nila o kaya naman katatawanan, very effective yun. Tuloy natin guys. I'm not taking away anything from Price Tag Chris Delano. Sa tingin ko magandang ginawa nila, hindi lang masyadong effective. Tuloy natin. Kasi dyan, ano naman sila, di ba? First round. Sa tingin ko sa first round, nakuha na agad ni Sinyo at saka Tipsy D kasi marami silang haymaker, marami silang tumatak na linya, maganda yung mga bara na ginamit. Ganda din yun. Magandang bagay yun. Tuloy natin. Lolo, ang lupit mo naman, pre. Alam niya kasing magcha-champion kami, kaya inuna niya na yung confetti. Yeah. Ang putang brebat yun ah. Tapos magdanakaw daw kami. Puta, kayo nga yung mas mukhang manguumit. Tingnan nyo yung mga pormahan, parang biglang magjajakul sa jeep. Yo, wala akong ninakaw na linya. Paulit-ulit masyado na kayong annoying. Sa dinami-dami ng rap battle sa mundo, malamang karamihan sa atin dito may nakapareho na lang meaning. Kaya yung hindi ko Facts pasagot din kay yun, Looney, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? May facts yung sinasabi niya kasi sa totoo lang, may ganun talaga guys eh. Kumbaga, katulad ng paggamit natin ng mayabang,
pwede mong gamitin sa ibang konteksto yung salitang mayabang, pero nagamit mo pa rin salitang mayabang. At yung salitang mayabang ay hindi natin pag-aari. 'Di ba? Yung words na ginagamit natin hindi natin pag-aari. Kumbaga, yun lang yung ginagamit natin as a communication na ginagamit ng mga sinaunang panahon. 'Di ba? It's a way of to, like I said, 'di ba, kung isipin niyo sa amin bilang mga psychologists, yung meron kaming idea na ang words o pagsasalita ay parang pang-confuse lang. And at the same time, tawag dito nakakausap mo naman yung tao o naririnig mo naman siya o nababasa mo naman siya base sa kilos niya eh. So, meron tinatawag na body language. So, parang pagkilos pa lang kahit hindi na magsalita, naiintindihan na kagad natin. Huwag niyo na lang akong ikot doon o basagin doon. Pero kung malawak kayo, intindihin niyo lang sinasabi na kaya mong basahin yung tao through body language. Pwede naman na kagad mag-gets. Kasi kung walang lengguwahe, paano kayo makapag-usap? 'Di ba? Kasi sa Africa meron silang mga salita tapos may tunog-tunog eh, may mga ganun. Panoorin niyo guys sa Africa paano sila magsalita. Yung unang panahon paano kaya magsalita yung mga caveman, 'di ba? Mga ganun. Patuloy natin guys. Or sabihin na natin si Adam and Eve, paano sila mag-usap? 'Di ba? Sigawan lang ba? Turuan lang ba? 'Di ba? Turo lang, di mo na kailangan magsalita. Pouting lang. Yan. Tuloy natin. Yo! Sorry, guys, Christopher! The keyboard gangster. Puta! Ano sabi niya? Sorry guys, tuloy ako. Tuloy natin dito. Sorry guys. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? Okay. Yo! Dan Christopher! The keyboard gangster. Puta! Puta, meron bang bumibilib dyan? O kung matapang ka man sa totoong buhay, sa battle, anong connect niyan? Kasi kung puro parinigan lang yung panitikan, ikaw ay weak writer! Mananatiling support ang panira ni Dan kahit pa sa street fighter! Wait, my friends. Ganda rin yun, ha? Let me introduce the gangster. Jomar Espiritu, a.k.a. Price Tag. Angas, di ba? Ang rapper na mas madalas pang mag-wetlift sa camera kaysa may sabihin maganda. Sabi na kay Aglas, Saan ka lang hiram ng bayag para harapin ako? sabi na kay Agla, Paano ka nagkaroon ng sapat na bayag para labanan ako? Putang na! Nausukan na naman siya, no? Si Price Tag. Oh my God, si Price Tag. Nasilip tuloy yung kababayan, kaya iwasan niyo talaga. Kasi may tao kasi na ang bawat tao kasi may syntax. Pag sinabi nating syntax, yung kinaugalian nilang sabihin. Parang promise tol. Parang every single time nagsasalita siya, may sinasabi siyang promise. O kaya naman, ang tawag doon syntax, yung kinasanayan mong sabihin bago mo gawin yung isang bagay o di ba may mga tao na palagi nagmumura bago magsalita, o tangina si ano, tapos magkukwento tangina si ano, tawag doon syntax guys. Kaya pag lagi mo paano ka nagkaroon ng bayag, nasilip tuloy si Price Tag nga, nabalo tuloy si Price Tag guys. Patay si Price Tag tuloy natin. Sorry guys, Saan ka lang hiram ng bayag para harapin ako? sabi na kay Agla, Paano ka nagkaroon ng sapat na bayag para labanan ako? Ay, basag. guys, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me. Natatawa si Arik, putang Ang ina. mga gangster, ang hinahanap ay gulo. Ewan ko sa garong to, bakit bayak yun? Putang ina, nausukan si Price Tag. Shit, guys. Ay, Price Tag. Nausukan ka tuloy. Ay, bomba. Pakiramdam ko natatakot si Chris Delano, mabanggit siya. Tuloy natin. Gago! It's over! Price kasi wala ka namang worth it na linya. Ikaw nga itong may price sa pangalan pero wala kang kwenta. Kaya lang naman namin gustong ibagsak tong price. Baka sakaling bumenta! Alam mo, hirap sa'yo. Masyado ka lang mapapel, nakuha mo pang lumaban sa sunugan. Hindi porque walang record doon, di lang Wow, mapapel. ang ganda ng putang inang meaning nun. Putang ano, nakuha niyo ba yun, guys? Wow, putang inang yun. Gandang metaphor yun. Masyado ka nang mapapel, sumali ka pang sunugan. Mapapel, pera, price tag, mapapel, di ba? Yung tag, price tag. Mapapel ka. Yung price tag, di ba yung etiketa? Dito rin yun, makikita mo sa mga damit, nakasulat. Putang ano, ganda nun, man. Kaya
matunugan, na ayaw mo lamang tayuan ang iyong inuupuan na pinaglumaan ko na trono. Eh paano nga naman aangat yung price kung laging nakapromo? Naka-promo. Tapos si Cristilano, may sapot sa magkabilang siko. May sapot pa siya magabi. Ilan to sa kagustuhang magka-bars nagpatato ng pampreso? Pampreso kasi talaga yung guys eh. Huwag kayo magpapatato ng spider. Kasi ano yun eh, tawag dito trap. Na-trap kayo sa oras. Parang ganun. Ibig sabihin nakulong kayo. O may meaning kasi yun guys eh. Typical na mga nakukulong, 'di ba, may oras sila na ginugugol. 'Di ba yung mga gagamba nakahang sa oras. Yun yung purpose yun yung meaning nun eh. At di mo agad sinabi, marunong din ako magtato. Gagawin ko pa ng malugod bro. Gusto mo lang pala ng bars, eh di sa susunod dyan na ako magsusulat sa likod mo. Siguro gusto lang maging hard ni Chris Delano kasi marami mga tao talaga na hardcore talaga na pag nakita ng tattoo ng spider, ibig sabihin nakulong sila eh. So gusto lang niyang ipakita siguro na nakulong siya o gusto niya maging hard. You know. O siguro nag-isip siya ng panibagong meaning para doon, pero sa kulungan talaga galing yun. Pag merong ang ganun, malaking tuloy natin. Panginan ko, may gago, may bars yan. Yun nga lang, Joker. Nung sinabi mo siya si Dan ng Street Fighter, nagkamali ka ata dun, brother. Kasi mas bagay na maging Akuma to eh. Total panay blackout tuwing may battle! Kasi nga, Ganda panay nun, ah. choke ang Delano, dalas pamamreno, kesa sa traffic pahinto-hinto. Sa memorya mo medyo wala ng remedyo, ganyan daw pagdating sinto-sinto. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo lang bigong-bigo. Paano ka tatama ng diretsyo kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? Wow! Wala nang wordplay! Reta na agad! Ayoko sa inyo! Putang napaka-sensitibo mo! Kaya si Tim dito natatawa. Puta ka. Puta yun, acting ako panasin niyo. Puta yun. Ay, nako, direkta na agad tayo ko sa inyo. Tangin lang yung pang finals yun. Puta lang yan. Ano kesa sa traffic pahinto-hinto. Sa memorya mo medyo wala ng remedyo, ganyan daw pagdating sinto-sinto. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo lang bigong-bigo. Paano ka tatama ng diretsyo kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? Wow! Pero guys, big props dito kay Price Tag at Chris Delano. Very sportsman sila. Talagang nakatayo lang sila dyan. Hindi sila nang distract. Pag tinawag sila, lumalapit talaga sila. Kumbaga, nagpapalitan sila ni Price. Pag tinawag si Price Tag, lalapit si Price Tag. Pag tinawag si Chris Delano, lumalapit sila. Tahimik lang talaga sila. Sana may matutunan yung ibang mga artist kay Price Tag at Chris Delano pag lumalaban. Ganyan dapat. Bigyan nyo ng respeto yung kalaban ninyo. Tuloy natin. Wala nang wordplay! Reta na agad! Ayoko sa inyo! Putang napaka-sensitibo mo! Kaya si Chris Delano tatawa eh. Nagkagalat si Jay. Puta ka na. Sa mundo, tangina mo, tumira ka sa Mars. At least pag ganito ka na, tangina ka, ikaw lang may bars. Teka. Mamaya magaya ng suntukan. Para yung battle maabot. Eh, akala ko ba si KD ka? Bakit hindi ka sport? Tangina, sobrang lakas niya daw tumira. Kaya yung masa, hindi na siya ma-afford. Malakas nga naman yung tirang balibag eh, kaya ang dalas mong makaboard. Itong si Makaboard. KD. Makaboard. Ang ganda rin yun. Makaboard kasi, di ba? Board ring. Nakasukan si Chris Delano, guys. First time mausukan ni Chris Delano, guys. Nakakaboard daw si Chris Delano. Ay, nako. Nabombahan si Chris. Patay si Chris Delano. Try natin. Oh, dinibdib mo naman ata masyado. Meron dito. Hindi yung... Tirang balibag eh, kaya ang dalas mong makaboard. Galing. Technical nun. Kasi itong si KD. Oh, dinibdib mo naman ata masyado. Hindi yung Kevin Durant gago. Kim Domingo. Kaya si Tim City natatawa kasi niya. Pag natatawa ka sa sarili mo nga kampi, wala na yun. Putsa ka na, game over na. Tuloy natin. Hindi mo Domingo, eh si Price na walang kwenta, paano naman? Batuhin na lang natin ng bola, mukhang libre naman. Gago, millionaire kanta niyan. Nak naman!
O sige, kayo na may sige, kayo na may kanta. Doon nyo na kami nagdaig. Pero ang tanong, ilan yung gustong makinig? Pinagyayabang mo ba? Tangina, ang tanong ko bakit? Gaano kahirap gumawa ng kantang pangit? Shit! Kasi pagdating sa battle, walang magagawa yung kanta mo. Para mo na rin sinabi na hanggang intro lang kayo! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, ang rap di may kanino, ulol, medyo, alanganin. Ako lang daw ang rapper na hindi kumakanta porque hindi nyo ako mapaamin. Ba't dyan kayo Wow, putang ina yan. Bars! Yan, ganda yun, ano. Ang ganda ng putyang anong reference na yan. Alam pa paano pababangon sila price tag. Namin, madali silang itumba. Parang palpak na e-cigarette. Yung Diyos nyo, walang ibubuga. O ano? Talaga bang si Kristo? Gago, hindi ikaw ang hari ng sangkatauhan. Hindi ka magkakaroon ng corona hanggat nandito ang mga tinik mo sa lalamunan. Dahil Kasi nag-choke, di ba? Kaya tinik mo sa lalamunan. Ang ganda rin yan, guys. Makaka-enjoy naman panoorin to, guys. Parang ayoko matapos, pero tuloy natin. Tingnan natin sabihin ni Price Tag at Chris Delano. Tips! Tips, hindi usap nga tayo. Tips, usap nga tayo. Bakit pa nagra-rap ka parang palaging magayo mo ka? Ito siya mag-rap, oh. Kahit na natin yung ngiti ko, kaya ko dumaga. Ganon. I mean, hindi ko naman sa ina-exage. Pero ang cute ng pisngi mo eh, no? Parang puwet ni Nicki Minaj. Siguro pag naglilinis ka pa ng mukha, gamit mo baby wipes. Pag pumayat ang pisngi mo, sigurado magkaka-cellulite. Ikaw sino? Kamusta yung JJ Life? Si Sinyo nakikinig lang kayo. Patay kayo, magre-rebat ako mamaya. Sabi. Puta. Sigurado magkaka-cellulite. Ikaw sino? Kamusta yung JJ Life? Living the life I see. Putang ina ka, nauso na naman yung itsura mo, nauso tuloy yung piracy. Ang lakas mo pa mambastos ng babae. Anong feeling mo yung mukha ng asawa mo pang marketing? Gago! Baka nakakalimutan mo, ikaw lang yung Joker na may matabang Harley Quinn. Joker na bida-bida. Joker na bida-bida. Diba? Joke na bida-bida. Mga tanga lang naman ang down sa'yo. Kung ikaw lang din magiging mukha ng hip-hop, tangin na pass ako. Joker na clown daw. Gago clown ka bro, pero wag niyong isiping McDo. Isipin niyo twisted metal na laro, doon lang magiging ahead. Tong clown na to. Paano ka naging Joker? Hindi ka villain, hindi ka psycho. Now I burn this clown, now you turn black para nagpapatawang psycho. Ito galing sa Dark Knight. Lulod sa akin yung payaso. Back, Heath Ledger, patay na yung Joker bago pa mapanood ng mga tao. Kaya, isa kang bobo na feeling matalino, kala mo kung sino may something. Hindi mo kami Ang ganda din ng idea nito, yung patay na to bago pa mapanood ng mga tao. Kasi si Heath Ledger namatay siya eh. Bago lumabas yung bago lumabas yung Dark Knight. Kasi sa aksidente, di ba? Tuloy natin. kayang gulahin, hindi kami mote na supal. Nagpakamatay siya eh. Ano siya eh, kasi method actor siya eh. Kumbaga ang ginagawa niya, yung character na pinoportray niya, ginagaya niya talaga. Kumbaga sinasa puso niya, sinasa personalidad niya. Ang balita ko si Heath Ledger daw, bago daw siya nag-perform bilang isang Joker, nagkulong siya sa kwarto. For isang buwan yata o 3 buwan. Ganun. Nagkulong siya sa kwarto, nag-isip siya parang si Joker siya. Yun. Ang lakas mo pa maghamon ng pustahan, putang ina yung kaso mo, di mo pa nababayaran. Ang lakas mo umak. Yung dating yoga position, naging sorry na lang, parang fighting style ni Dalsin. Kaya yung pagsama mo sa Bars kanya, din yun, ah. isang malaking katangahan. Tangin na ano kanya, side chick? Ang ganda din yun, yung gantong yoga position yun, naging, parang si Dalsim. Ang bagay din yun. Nabigyan natin ng claps yun. Ginawa niya, price tag. Di niya lang masyadong na-deliver ng masyadong technical dahil may technicality rin kasi sa pag-deliver guys kasi masyado siyang gigil. Gusto niyang ang idea niya para tapatan yung intensity na ginawa nila Tipsy D at Sinyo pag sabi niya ng maangas. Minsan kasi kahit gaano pa kasimple yung gawa mo, pag malakas talaga yung bara mo, ma-appreciate talaga ng tao Kaya pero ma-appreciate yung yoga position para sa ganito Dalsin. Diba?
Tuloy na. Pagka-position, naging sorry na lang, parang fighting style ni Dalsin. Kaya yung pagsama mo sa kanya, isang malaking katangahan. Tangina, ano kanya, side chick? Ba't kung kaka-sidekick, kasarap mong tadyakan. Bitch ka ng taga-Pampanga. Tangina, bitch ka ng taga-Pampanga para ang pokpok na bayaran. Tangina sa tandem nyo, nalugan mo na sarili mo, bitch. Oo, bataan. Okay. Kaya kung para sa para lang di kayo nakakatuwa, Tom and Jerry ang galawan, nagsama yung pusi at daga. Mabenta kayo sa tao kasi suki ang tanga. Pero para sa akin wala kayong dating. Para nag-knock-knock joke sa pulubing gala. Yung sinasabi mo sa akin na luto yung laban namin sobrang weak tol. Paano mangyayari yan? Hindi pwedeng mubra yung prince sa king at akin yung gun boys. Kaya gamay ko yung pistol ng fuck gun boys. Gamer ka, ito RPG sa taas ng ere mo doon ka babagsak. Career fall, ngayon yung mga linya kong clips. Nag-switch ng rackets, galawang Chris Paul. Ano yun pa? Rockets, Chris Paul. Papakapagwago na ako ngayong gabi. Ganda din nun, blame me. Parehas shooter sa Clash of Brothers ng Liga. Step in Clay 3. Yung pangalan mo, Kevin yung pangalan. Nasa inyo yung love, but you can hate me. Pero ngayong gabi kami magkakampiyon ngayong taon. Nasa akin yung original na KD. Kasi pegging sick, masakit pa daw sa bros and scars. Simulan nyo na mag-wish when we start shooting stars. Gumawa ka pa ng issue na may kaso para mag-trending. Tangina nagpapaka-hard. Sana natuluyan ka na lang makulong. Doon ka na magkakaroon ng bars, bitch! Okay lang. Okay na? Maganda yung ginawa nila Chris Delano at Tipsy D. Ay, Chris Delano at Price Tag. Di lang masyadong na-appreciate. But I think, nag-ano sila tawag dito, nag-compensate sila doon sa pagiging maangas nila with a little bit of, bars nila. Sa tingin ko, mas maganda yung mga pinakitang bara ni Price Tag. Masyadong diluted lang yung ginawa ni Chris Delano. Even doon naintindihan ko yung ginawa niyang setup at bara, yung shooting stars and everything. But hindi lang siya ganun ka-effective. Mas nakitaan ko na mas malakas yung mga bara ni Price Tag. So, I think na-appreciate ko si Price Tag Batchivetro sa round 2. Pero, round 2, nabigay ko na kagad yun kay Sinyo, Tipsy D. Landslide na to, guys. Yung round 3, bonus na lang siguro yun. Guys, sayang naman. Ang hirap talaga pag nagpapaka-hardcore ka talaga tapos paglalaroan ka lang talaga sa Kailangan pag hardcore ka talaga tapos yung kalaban mo, ganyan kailangan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan baguhin mo yung style mo, kailangan maging more creative ka sa gagawin mo talaga. Paano mo i-deliver yung linya mo na astig at pag-gangster na dating na gun bars na pwedeng tumapat sa jokes. Kung hindi, ano bang pwedeng tumapat sa jokes na style? Di yung bagay na pambasag sa jokes, yung katotohanan. Diba? Yung factual na idea na mas creative. Diba? Yun yung pinakamahirap din kasi gawin kasi pag minsan hindi natin ma-justify paano ba natin tatapatan to? Pag ikaw nasa kalagayan ni Price Tag at Chris Delano, paano ba natin tatapatan yung Sinyo at saka yung Tipsy D? Pag ganito yung style nila, base sa mga nakita ninyong mga past battle nila, parang ang hirap nun, di ba? So, pag gagamitan natin ng angas, pakiramdam natin, we're ahead, pero hindi natin alam na pag inangasan pa natin lalo, mapapahiya tayo kasi pwede tayong bastusin, okrayin, pagtawanan. Kasi dito sa stage, guys, imaginary yung pagiging malakas nyo dyan. Imagination nyo na lang yun. Kaya, importante na pag nasa stage ka na, diba? Although, meron kang gun bars na pinapakita, kailangan mo pa rin ipakita yung pagiging, diba? Creative mo doon. So, naintindihan ko pa rin kung hindi nakuha ni Price Tag at Chris Delano. Naisip ko lang, sinasabi ko lang kung bakit siya naging hindi effective sa idea na yun. At mas natripan nila si Sinyo at Tipsy D. Dahil, sa totoo lang, kung napakaseryoso mo, tapos aasarin ka lang. Diba? Nakita ko nga yung pagka-landslide. But, other than that, siguro, mismatch dahil, siguro kung kalaban ni Price Tag at Chris Delano, seryoso din. Mabubuli talaga nila yun. Pero pag ang kalaban ng mga bully, malakas mga asar, tapos hindi mo pa pwedeng sitahin, hindi mo pwedeng saktan, talo ka talaga. Yun. Kasi ang bully kasi pang pisikalan Pero kung wala kang laban sa mga malakas na mga asar, hindi mo physical, hindi mo mailabas yung otoridad mo. Diba? Kasi yung mga bully, meron silang otoridad, meron silang parang
o sasaktan kita, o natikman mo na yung pananakit ko, so parang mananahimik ka na. Pero dahil battle to, hindi mo kayang saktan si Tipsy D at Sinyo, wala kang mapakitang authority. Kailangan mong gamitin mismo yung talino mo sa pagsasalita. Kaso hindi magiging effective kasi diluted yung ginawa nilang pyesa. So nakita ko naman na na-appreciate ko si Price Tag at Chris Dineno, pero hindi lang talaga sumapat. Bigay natin yung second round Tipsy D at Sinyo, pero third round bonus na lang yun. Tignan natin. Sorry guys, ang daldal ko at ang dami kong paliwanag. Minimake sure ko lang kung ano yung tumatakbo sa isip ko, naririnig niyo at nalalaman niyo kung ano yung iniisip ko. So, hindi siya opinion, hindi din siya pananaw. Huwag niyo sabihin niyo opinion mo, walang guys. Nag-iisip lang ako base sa naririnig ko at napapanood ko, tapos pinaparinig ko lang sa inyong naririnig yung ano ko. Kumbaga, kausap ko lang yung sarili ko dito. Ayun. Tuloy natin. Usapang asawa ha. Usapang asawa, ganon? Gago, sa sobrang pangit ng asawa mo, kahit si Badang magdadalawang isip na manyakin mo. Yo, wala kaming panalo sa inyo no? Wala. Kasi kapag sila natalo, status niyan, jokes lang kasi habol nyo. Kapag kami natalo, status niyan, dinurog namin mga idol nyo. Kapag kami nanalo, bobo yung judges, bobo yung mga fans. Oh, shit! Pero pag sila nanalo, magyayabang si Gago, still undefeated! Who's next? Anong who's next? Bakit lahat kaya mo? Di ka pwedeng matalo? Sino ka, si Jesus? Sino ka si Jesus? Pinatunayan mo lang na hindi ka legit sa kultura. Tama yung sinabi ni Bruce. Kasi ang tunay na hip-hop, dapat loose. Tapos ikaw, Shoutout kay Bruce. ikaw, panay ka nakabanggit sa frat kapag ikay lango-lango. Siguro lagi kang nadi-DA kasi mukha kang palong-palo. Hindi ganyan sa kapatid. Iwasan yun guys, magyayabang especially pag parte kayo ng Tao Gama, Alpha Kaparo or something. Sa pamangkin ko, shoutout nga pala. Sa Alpha Kaparo, shoutout din sa mga tropa ko sa Tao Gama. Iwasan yun guys kasi pag sinambong kayo, madi-DA kayo guys eh. Ano kayo, especially mga bata ko, dami kong tropang gangster. Ibang gangster yung sinasabi ko guys. Pag sinabing iba talaga yun. Hindi yun mga studio gangster, yun yung mga gangster talaga na gumagawa talaga ng krimen guys. So, iwasan yun guys. Ngayon, iba sa kanila, member na ng tao, kaya Alpha Kappa, minsan nga nagyaya sila, iyaano daw nila ako parang may sinasabi sila parang sa shoulder daw nila ako, parang hindi ako kasi nagaganyan talaga guys eh. Tinalikuran ko yung mga ganyan. Kaya nakakita ko yung mga ganyan, iwasan ninyo guys. Para hindi sa ganun, hindi nasisira yung pangalan ng fraternity ninyo. Importante yun guys. Pag nasa frat kayo, kailangan ninyong galangin yung bylaws ninyo. Galangan nyo kasi ang Tao Gama, Alpha Kappa at iba pang mga miyembro ng mga fraternity, matagal na sila guys, dekada na sila. So kailangan yung respeto. Ibig sabihin kung nagaganyan-ganyan kayo, hindi kayo natuturuan ng mga seniority ninyo, di ba? May bylaws kasi yan. So shoutout sa kanila, especially sa pamangkin ko kasi siya dyan eh. Official siya, di ba? Tuloy natin. Wala ka sa katuwiran, basahin mo ulit ang leksyon mo. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit. Sorry guys, kung nagkukwento ako hindi ko alam kung trip ninyo pag nagkukwento ako, pero nagkukwento lang ako ng experience ko. Tuloy natin. palo. Hindi ganyan sa kapatiran, wala ka sa katuwiran, basahin mo ulit ang leksyon mo. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit, magkakapatid ka sa koneksyon mo. Magkakapatid, Naalala mo ba ba patid. sa Davao Prize? Price, Ako'y medyo nag-alanganin. Magpapasalamat sana ako kasi sobrang mong nice. Kaso baka magalit ka sa akin. Feeling ko best friends na tayo nun eh. Kasi kung nasan ako, nakadikit ka. nung wala nang upuan, binigyan mo ako ng pwesto at nung hapunan, nagdasal siya. Nung inuman, makulit siya. Pagdating nung inuman, pinagtabi mo pa ako ng pulutan, aminin mo na kasi price tag, mabait ka. Huwag masyadong pabagay. Huwag na masyadong pa-bad guy. Tangina, napakasama. Lahat na yata ng masama. Baka si Price Tag niyan. Marami kasi eto guys aminin ko sa inyo guys pag nabuhay talaga kayo o kaya nakababata talaga yung mga gangster. Karamihan ng mga gangster talaga na hardcore na kilala ko talaga, mabait talaga. Mabait. Kasi hindi nila ginagawa yung ginagawa nila sa labas eh.
'Di ba? For example, may ginagawa silang problema sa labas, mga masamang ginagawa nila. Pagdating sa mga kababata nila, kalugar nila, hindi sila gano'n. Mabuti silang tao. Especially kung nandiyan kayo sa flip top din, siyempre parang kung si Price nandiyan na, respeto, parang kapatid nyo na sa kultura sa sa flip top. So parang gano'n din. Pero pag usapan nga sa labas nga, so ngayon parang sinisita siya ni Tipsy D. Kasi parang lumalabas na parang mabait ka talaga. Ginamit niya na angulo yun, kaya ang gandang angulo yung ginagawa ni Tipsy D, na pinapakita niya na, mabait ka talaga, Price. Huwag ka na magpaagang sa akin. Pagdating nung inuman, pinagtabi mo pa ako ng pulutan, aminin mo na kasi price tag, mabait ka. Huwag masyadong pabagay. Huwag na masyadong pa-bad guy. Tangina, napakasama. Lahat na yata ng masama, gagawin nila, magmukha lang masama. Alam niyo ba na masama yon? Hindi na nga kayo totoo sa sarili niyo kahit di kayo sumang-ayon. Kasi bakit naman kayo magpapakatotoo? Eh wala namang masama doon. Ay, huwag mo sanang masamain yun. Sige. Kaya huwag mo sanang masamain yun. Alam mo, mabuti pa. Magpakabuti ka. Mas makakabuti yun. Buti nga, pinakitaan namin kayo ng kabutihan kahit alam namin hindi nyo pagbubutihan ngayon. Pero mas mabuti na yun. Kesa naman dito. Nirip ka, tito. Buti nga sa'yo. Nirip siya ng tito niya, tanga Buti na. nga sa'yo. Masyado, nirip siya ng tito niya. Si, Chris Delano. Shit. Kasi itong si Chris Delano, tignan mo yung forma, panggago. Pero di ba gangster to? Ay, oo nga no. Tangina, yung mukha pa lang mukhang mapuwersa na to. Kasi tingnan yung mukha. Ang force, no? Force, di ba? Gago! Ito si Chris Delano kasi mapwersa, di ba? Yung Porsche yung butas ng ng balat parang mga yung Porsche, yung skin natin, Porsche. Search niyo guys. Gago talaga. Pinagtawanan ni Chris Delano sa price tag. Gago to si Chris Delano. Patay ka kay price tag. Ito mo pinagtawanan. Gago to si Chris Delano. Ay, gago to si Chris. Tingnan mo. Kasi tingnan yung mukha. Ang force, no? Force, di ba? Gago! Katawa si Chris Delano kasi na-realize niya. Tayo na neto ni Chris Delano. Englishero kasi di mo agad nagets yun. Gago talaga to si Chris Delano, guys. Ayun, tingnan mo. Kesa maging kamukha mo! Kasi yung mukha mo, ang sarap basagan ng isang case. Ay, oo nga, no? Tangina, yung mukha pa lang mukhang mapuwersa na to. Kasi tingnan Ang yung galing mag-control ng rounds ni Tipsy D kasi alam niya na parang nalilito na kung ano ng susunod na lines, pero ginamit ang agad ni Tipsy D na di ba gangster to. Parang para maalala agad ni Senior yung lines niya, ang galing. ang Nakahusay. force, no? Force, di ba? Gago! Mas gusto nyo lang magmukhang tanga kesa maging kamukha mo! Kasi yung mukha mo, ang sarap basagan ng isang case. Malamang tumbang presyo. Parang nakipaglaro ka sa my brace, tapos brrrr! Start ng change sa pagsak mong katawan, saka ako bibitawan habang pinapalambot ng umaagos mong dugo ang lupang ating pinaghuhukayan. Pasensya na, espiritu! Pati na rin sa'yo, Price. Humihingi po ako ng tawad para ibaba na yung price! Anong gambar? Tawad, Ang price. hindi na yan uubra. Yung kakagambar mo mukhang namana mo pa sa iyong ama. Kasi halata namang ikaw yung pinakasupot na naiputok niya. Pwes, pag ako nag-warning shot sa'yo, Granada, at least doon masasabi mo na yung karir mo nagkabong na! Oo, pagdating sa gambar, kayo yung mas kilala. Pero di ba't nakakatawa na sila tong puro gambar sa liga, pero kami yung mas may mga pumutok na linya? O ano? Ito ba yung mga rapper na gusto nyong manalo sa kompetisyon? Eh di kung ganon, wala na kaming balak magkampiyon. Pero bakit naman namin hahayaan yun? Natatawa si Chris Hindi naman Delano. namin hiniling na iangat kami ng tao, pero usa nila yung ibinigay. Kaya sino pa naman kami para tanggihan pa? Abutin ng tagumpay. Wala na, usukan si Price Tag at saka si Chris Delano. Masyadong makapangyarihan si Senior at saka Tipsy D dito sa rounds na to. Yung chemistry nila napakaganda. Yung combination ng linya nila napakaganda rin. Although maganda yung ginawa ni Price Tag, hindi siya nasasabayan ni Chris Delano ng lines per lines. Kaya lang, nung nilangit na si Price,
Yung nilaki kasi Price, medyo agree ako dun. Kasi bigla ako naubo. Kasi nung nilaki ko yung mukha ni Price, napatingin ako sa ngipin mo, parang patay na ako. Putangin ng to. Manalo! Manalo! Sa amin, hindi na importante makibaka. Labanan kasi ngayon, hindi na para. Kundi kung sino mas kilala. Asa na ba ang essence ng battle rap? Yung pinaglalaban na flip top dati, wala na. Yung tagline dati na respect the MCs. Ngayon, iwasan ng pirata. Ha? Ari, usap nga tayo. Pagalingan pa ba ng sulat o bastusan na lang? Hirap kasi sa atin, ibig na itama ang mali, kaya nagagatungan pa yan. Paano maglaki ng anak mong si Tintin sabihan siya ng, uy, payoga naman. O kaya 10 oras ng gabi, tapos yung kwarto niya biglang pasukin ni Badang. Ganyan linya ang gusto mo, di ba? Yung tipong bastusan ng diskarte, hindi makaka-brainstorm ng bars kasi yung utak kalahati. Magulang ka sa anak mo pero sa battle mas magulang ka, grabe. Wala kang pinagkaiba kay Badang. Sumigat ka lang sa pambabastos mo ng babae. Wow, okay. Ang gulo. Si Joseph Cagasan at si Kevin Andrade. Isang Magandang ginawa ni Chris Delano. Sa tingin ko yun yung pinakamagandang linya na ibigay niya at sa tingin ko tumatak talaga yun. Pero at the end of the day, lagi niyong isipin na nandyan ka talaga sa battle rap kahit ano pwede mong sabihin. You know? You have, dyan binibigyan kayo ng kalayaan na freedom of speech, freedom of expression. Si Tuwing nga nagkakalat eh. Walang nagsasalita. Kasi normal lang talaga ito. May ganyan talaga guys. May props. May nagka-costume pa nga si Shernan, di ba? Merong puro mura lang. Si Aklas, sumisigaw. Eh, dinadami niya na yung Mars, yung Pluto. Lahat, pati kalawakan, dinadami niya na, di ba? May ganun talaga guys. Sa dulo na kayo mag-sorry. Kasi laban yan, kailangan nyo mag-entertain at the same time, pakita kung gaano kayo ka-creative. At ang pagiging creative ninyo bilang isang artist, bilang isang tao, eh walang limit doon guys. Walang limit. Inuulit ko, yung pagiging creative ninyo sa ginagawa ninyo ay walang limit doon. Tuloy natin. magaling magbastos at palaging binabastos yung shota palagi. Pati ba naman yung broken family sa uling battle nyo, dinamay nyo pare. Bagay nga kayo tawaging STD. Kasi madalas below the belt ang atake. Wala na ba kayong masabi? Ganda din yun, ah. Pati pamilya, ginamit yung pang trash talk. Below the belt yung atake kasi sa sex may nakukuha STD. Tuloy natin. Ang magkakaroon na nga mag-isip, tapos yung bunganga, masahol pa sa hayop. Kahit sino papasasin. Para yung crowd, mas lalo nyo mahakot. Suicide bomber ang galawan. Mandadamay na iba, para nagpasako. At real shit, alam kong alam ninyo na itong si Tibbs, hindi naman bastos dati, hindi mahirap kapagtanto. Sumama daw siya kay Sinyo para mag-workout. Sinong niloko ng putang inan to? Kaya alam sumama sa nag-gym para may taga-bit-bit ka ng bangko. Bakit Okay. ba kasi kayo nagkampi? Para kunwari dalawang superstar pinagtagpo? Eh sobrang contradicting ng tandem, halatang piling dalawang to. Doble karang pagkatao, walang prinsipyo ang dagang to. Kaya bitch, please, daig mo pa si Mystic sa pagpapalitan nyo. Tanginan to! Let's go, Chris! Tanginan to! False image, bitch move, parang cosmetics. Pakita tao ka lang, parang politiko sa Senate. Tapos na ako paasulat, di ka authentic. Ingat ka dyan kasi plastic na kanang kamay yan, parang prosthetic. Kaya. Bars, putangin na, plastic na kanang kamay yan, parang prosthetics. Kasi meron kasing, pag nabalian, naputol yung paa mo, naputol yung kamay mo, merong prosthetic na, na nagagamit. Kumbaga, yun yung mga peking paa, yung mga plastic, tas kinakabit sa kamay at kinakabit sa paa natin. Diba? Para magmukha kang natural at kahit paano, makihalubilo ka sa mga tao. Magandang bara yun. Eh. Hindi lang masyadong na-appreciate kasi siguro hindi nila alam yung idea ng prosthetics. Tuloy natin. Tingin mo lang yung time machine upang bumalik sa nakaraan, upang bumati ka ulit doon at maggumamit ng mga barang galing sa nakawan. At ikaw, tangina mo ha, gamitin mo yung kanyang time machine upang pumunta sa hinaharap para pag nakita mo sa ahon, pag sinabi ni Aligbang 2x2 champion, si Price Tag at si Chris Delano nakaharap. Ano? Ngayon nakita nyo kung paano namin pinalo yung paborito yung tandem sa ngalan ng ama, ng anak. Hindi na natin kailangan manalangin. Shots by Cartel to ang 2x2 ay amen! 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 Okay. Maganda yan, pero bibigay ko yung laban na to kay Sinyo Tips the first and second round. Sa tingin ko, parang ang pinakamalakas na bara ni Price Tag nasa second round, tapos yung pinakamalakas na bara ni Chris Delano nasa third round eh. Pero all 3 rounds, bibigay ko kay Sinyo at saka Tipsy D. Nakaka-impluwensya talaga yung pagiging popular ng dalawa kasi
anticipated na yung mga linya nila maganda dahil yung anticipation ng mga tao na magkasama si Tipsy D at saka si Sinyo ang laking bagay na kagad mo eh. Kasi alam nila na nag-aano na kagad sila, nag-iisip na kagad sila na yung makikita nilang laban ay maganda. At sa tingin ko magandang laban din yung ginawa na nangyari na Price Tag Chris Delano kasi nakita yung difference ng creativity. You know? At napakahusay. Sa tingin ko all 3 rounds nakuha ni Sinyo Tipsy D. Tuloy natin guys, tingnan natin. Vuelta Palentong 4, 2x2 2017, Price Tag Chris Delano. Na-appreciate ko si Price Tag at saka Chris Delano pero they don't have any chance. Kung may makuha silang rounds, hindi ko alam saan nanggaling yung rounds na yun, but all 3 rounds nakuha ni Tipsy D at saka Sinyo. All 3. Tipsy D, Sinyo, maging ayos pang beses para sa kanilang apat at para sa Palentong Pates. Laking shoutouts ulit sa inyo lahat ng kasama natin ngayong gabi. Ang bota ng hurado, 8-0 na bawas na isang hurado. 8-0 advances the tournament. 8-0. Senior Tipsy D. Big props doon. Workaholic, hanapin nyo sa Facebook. Binabati nga pala si Miles, Gerald, Dominic, Ryan Banks, Toyo, LJ, Mitch, siya kasi Rob. Ayun, Sinyo shoutouts sa branded, sa hookup, sa local tea, hype beat, watch your toyo, apir malakas sa Atis Clothing, Young Clothing, Radical, The Machine, H, Parachute, hype beat! Yun na lang pala guys, maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo doon. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe guys ha. Huwag nyo kalimutan yun guys. Para dumami pa tayo, para madagdagan yung subscribers ko. Ganun pa man guys. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa guys. Maraming salamat. Bibigyan ko siguro to yung laban na to ng siguro mga 9. Kasi sa tingin ko si Price Tag at Chris Delano hindi yun yung meron pa silang maibibigay pero hindi ito yung laban na para sa kanila. Siguro kung matatapat sila sa seryosong kalaban, mabibigyan ko pa ng tsansa. Pero nakita natin na Sinyo Tipsy D talaga to. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo. Sa pamilya nyo, mga kaibigan ninyo, mga tao nakapaligid sa inyo. Tigit sa lahat guys, pakiusap ko lang sa inyo guys. Magdasal kayo palagi. Tawagin ninyo ang Panginoong Diyos, Jesu Cristo. Ganun pa man guys, ingat kayong lahat dyan. Plan Motive nga po ng Google Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.